Magandang buhay everyone! Magandang umaga or kung ano mang araw na panood nyo to. So, andito kami. We are the group Kasutupad. So, I am your host. I am Sylvester Mataya or you can call me Sofia. And then, yung mga kasama ko si Rizaldi Umania, Jamie Sarah, and then Daniel De Rosario, and then Levi Matunan, and then Franco Luis Rosal. So, ngayon, ano bang pag-uusapan natin? Ano yung pinakauna nating pag-uusapan sa araw na to? Ano ba yung mga kwento or may mga aral ba kayo mapupulot dito sa pag-uusapan natin ngayon? So, but before that, pansinin nyo naman yung mga pagkain na nasa harapan natin. Guys, sagsalita naman kayo. Biyaya to ni Lord. Amen? Yes! Amen! So, ayan, mag-i-start na sa una nating kwento. Ayan, thank you, Sofia. So, actually, maganda talaga yung pag-uusapan natin dito. Mula sa akin at mula din kay Rosel at kay Daniel. Very deep. Talagang may possibility na marirelate tayo sa mga pag-uusapan natin. Kasi science, technology, and the society. So, start muna sa part 1, which is ghost plane. Ghost. Nakakatakot ba yan? Depende sa inyo. Pero sa akin, Yung may sada ako sa eroplano. Ano, si Crack and Roll? Multo pala pag-uusapan natin ngayon. hindi lang basta-basta mo to. Kasi may scientific explanation naman siya. So, Taray. may relation to sa society, sa technology, sa technical din. So, ayan, para matayo din yung mga para mag-goosebumps din kayo, rather. Ano yung tatay? Kala ko kung ano yung tatang mo. Oo, sensor. Pinaririnig. So, ghosting. Actually, ayun, dati nung bata ako, takot ako palagi na, sumama kina mama na, sumakay sa eroplano. Kasi nga, baka kakapanood siguro to sa movies na may mga nagsisibagsakan na eroplano. Well, in this story, ito yung parang nightmare ko. So, meron sa isang company, airline company sa Cyprus ata yun. Kung dito sa Manila, sa Pilipinas, tawag dito NAIA. Doon naman, ang tawag doon, Helios. So, Helios flight. So, merong eroplano doon na Boeing siya. 737 Wait lang, yung Helios, ano yan? Plane or lugar? company, airline company. Early Parang company. siyang NAIA sa atin. Ayan naman yung Boeing. Boeing yan yung parang Airbus. Yan yung parang model nung airplane nila. Oo. So, dito naman, itong Boeing na to, August 13 to. August 13, 9 p.m. ata. Bumaba yung eroplano. So, habang bumaba yung eroplano, may malaking ingay na malaking kalabog na narinig sa labas ng eroplano. Sa may pintuan daw. Sino nakarinig? Yung mga cabin crew daw. Tapos yung mga pasahero. Kasi ang ingay talaga. So, syempre, kahit sino naman matatakot, yung ang ingay na yun. Babagsak na ba tayo? Ganun. So, pagkababa, at least, kasi pa-landing na sila eh. So, si cabin crew, yung mga crew doon, ni-note nila agad. Sa ating mga IT naman, nagno-note tayo para matiketan kung ano yung mga error doon. So, ito, ni-note nila to, binigay nila kay pilot, kay captain. Tapos si captain, nung bumaba na sila, binigay nila kay engineer. Itong engineer na to, ito si maintenance engineer. Ayan na, so, lumabas na lahat ng mga pasero, lumabas na lahat ng cabin crew. Ang naiwan na lang dun sa airport, yung airplane at yung maintenance crew. So, ang nagli-lead ng maintenance crew ay walang iba kundi si Alan Irwin. Isang UK, middle age na guy. UK citizen siya dun sa sa UK. Ang funny mo talaga mag-joke. Napakaganda. Seryoso na ako, ganun na ako. Oh. Napanganga na ako eh. Grabe ka naman, Jam. Basta, Kalido ah. So, taga UK siya at hinire siya ng Helios para magsaayos ng mga aeroplano kasi expert na naman siya. Ha. Ngayon,
Dahil nabasa niya, oh may report no, may ingay doon sa may pintuan pala ng airplane nagkalabog sa may left aft. Left aft ng pintuan. So, syempre, kapag paglilipad kayo, kailangan nakasil yan. Kasi ba mangyayari pag hindi nakasealed yung aeroplano? Pag hindi nakasil, imagine mo na isa kang Ibon na lumilipad. hindi, balloon, may balloon. So, nung palipad itong balloon, syempre, hindi nakasil yung mga nasa gilid-gilid, puputok. So, doon nga, para ma-testing niya yung error, para gusto niya kasi ma-recreate ulit yung error. Anong error nito? Gusto niya makita para maayos niya agad. So, ang ginawa niya is pressurize yung airplane. So, hindi niya basta-basta magagawa yun kasi ang pressurization nangyayari lamang sa ere. Nasa ground siya. Yeah. So, para ma-test niya yung error, pumunta siya sa cockpit. Kasama niya yung mga crew niya, pero syempre, chine-check nila yung mga ibang dapat ma-check. Ngayon, ang ginawa niya, may switch doon, pressurization switch, na pag itong pressurization switch kasi, ito yung nagsisilbing taga-maintain ng hangin sa loob ng isang silyadong airplane. Ano yung tsura nung switch? Alam mo yung parang parang ganito? Nakaganito lang talaga yung itsura niya. Ay, iniikot. Oo, iniikot talaga. Kasi di ba usually yung yung sa airplane. Parang Parang, button. oo. Hindi, tsaka yung parang ganun silver. Binababa. Ibang buttons yan. Pero kasi, this time kasi, 2005 kasi yun. Tagal na. All version. So ngayon, itong si Mr. Erwin, nilagay niya, from automatic, ginawa niyang manual para ma-recreate niya yung problema. So ngayon, nung pinipressurize niya yung airplane, well, hindi naman masyadong specific dun sa mga resources ko. Nung napipressurize, hindi ata nila na-recreate yung problema. Kasi nga, syempre, dapat nasa ere talaga. Ngayon, ang nangyari, sinulat niya, dinocument niya, walang kalabog, there are no loud noises, hence, okay. Pero over yung pilot na yun, nakapag-pressurize niya yung yung button. Di ba nasa lapag naman na yun? Or ba siya na hindi gagana yun? Hindi kasi niya yung trabaho. Ang trabaho lang talaga ni maintenance, i-check lang kung ano yung dapat i-check. So, He will, kay maintenance, kay Sir Erwin. So, si Sir Erwin naman, since na-note niya, na-document niya, okay na. Umalis na sila kasi mayroong mga ibang pasero, mga bandang 3 AM ata, or mga early morning. So, ngayon, ang nangyari, nung umalis sila, hindi binalik yung switch sa automatic. Naka-manual lang. Sabihin mo. Actually, ang switch na yun yung magsisilbing taga-seal para hindi na lumabas yung hangin. So parang in a way, Hangin dahil sa sa loob. manual, parang ima-manual na isisil ko gano'n. Oo, parang ganun. Kaya dapat naka-automatic siya palagi. Okay, ngayon. Hindi ginawang automatic. Yung hangin dapat na oxygen na na-sealed sa loob. Dapat nandyan palagi pag naka-automatic. Yun yung nagsisilbing para may oxygen sa loob. Nagigets nyo? Yeah. Napapanood niyo ba yung sa movie na habang pabilis ng pabilis, nawawalan kayo ng hininga? Habang pataas ng pataas. Paangat. Kasi nga yung pressure mas nagiging mahirap, mas nagiging ganon. So, syempre, para ma-maintain niya, kaya nga may switch na yun. Yun yung purpose niya. Okay. Ngayon, dumating na tayo sa ating mga bida. So, yan yung, pa lang yan, background pa lang yan. So, itong mga bida na to, dalawa. Dalawang piloto, si senior pilot, experience sila, no comment. So, experience silang mga piloto. Tapos, yung isa, experience din siya. May problema nga lang ang mga ugali nito. May attitude, guys. May attitude. Kasi pinipreso. Veteran na sila. Mga veterano talaga. Pero kasi, itong captain nito, itong pilot, yung talagang lead ng
yung piloto talaga, may record siya na natanggal pala siya sa trabaho. Natanggal. Bakit? Nalaman na lang, I think, nung natanggal siya ng trabaho 3 months ago, before mag-flight. Ano yung trabaho reason? niya? Piloto din sa UK. Laro call center. Anong reason? Ano nga reason? Ang reason daw kasi, like, alam mo yung parang hindi siya magandang trabaho, grumpy nga, yung grumpy ka pa, as in, yung mga ibang katrabaho kasi, ayaw mostly sa kanya. Kasi nga, sobrang sungit siya, tapos ma-pride. Sobrang ma-pride. Hindi nakikinig. Parang In other words, ganon. So, parang ganon. Yung, Traditional. like, talagang matigas siya. So, ito pa din isang pilot. Wala naman siyang record. Pero kasi, tawag nito, may ano siya na, may ugali siya na garapal. Tapos, mahirap pa dito, nag-i-skip siya sa mga procedures. skip lang ako. Nag-i-skip na ng procedures. Alright. Grabe yan. Yun yung dalawang piloto natin. Yung isa, grumpy na hindi masyadong people person. Tapos yung isa, laging nag-skip ng procedures. Right side si pilot, left side yung isang pilot. Co-pilot. Ngayon, dumating na tayo sa mga bida rin, yung mga kasama sa aeroplano, ang cabin crew, nagsisigaw gandahan, ang nagsisigaw gwapuhan. Ang problema nga lang, yung mga nakaschedule doon, may sakit ata sila nun. Kaya, hindi sila makapasok. Ngayon, mayroong dalawang piloto, yung isa babae, yung isa lalaki. Yung dalawa na yun, hindi sila nakaschedule, pero ang sabi sa company sa kanila, pasok kayo, fill in kayo kasi kulang kami ng mga cabin crew. Okay. Yung isa, babae, papasok siya. Yung isa naman, parang ayaw niya, tinatamad siya. Hindi mo nga schedule eh. So, nung nabalita niya na nandun jowa niya, nandun girlfriend ko, sige, papasok na lang ako. Grabe. So, pumasok na lang siya, alang-alang para makasama yung girlfriend niya. So, ngayon, ito na, nakaseal na yung pilots natin, nakaseal na yung cabin crew natin. So, dating na tayo sa proper natin na kung saan lilipad ng eroplano. Bago lumipad ang eroplano, importante palagi, i-check yung mga switch sa cockpit. Kaninong trabaho yun? Piloto. Piloto, syempre. Kay co-pilot at kay captain. Ngayon, ito. Si pilot nandito. Meron kasi laging dapat ginagawa mga pilot. Check nyo muna. So may checklist sila. Check nyo dito, check nyo dito, check nyo dito. Check nyo muna kung dapat nasaan yung switch. Kung nasaan dapat ang switch, doon siya. Gaya yung sinasabi mo kanina yung mga buttons. May mga dapat na pwesto niya bago kayo lumipad. Okay. So ngayon, dahil sa mga pwesto na yon nandun. Ang mahirap pa dito, malilate na sila sa kanilang flight. Yung flight nila dapat 6 p.m. 6 a.m. sorry. 6 a.m. Ang flight nila ay papunta sa, thanks for asking, Athens. Athens. Wow. I think Athens ata. Oh my God, forgive me. Athens. Athens. Greek philosophy. Hindi, sorry. Cyprus to Prague. Saan Anong yun? lugar yan? Parang first time ko lang marinig yun. Parang Hindi kasi sa European countries 'yon. Pero may stopover sila actually kasi ang haba ng biyahe. So ngayon, since i-check nila yung mga dapat i-check na button, dapat alas 6 nakalipad na ka na. Ngayon, alam niyo yung feeling na kapag nagra-rush ka na kasi uy, malapit na yung time. 1 minute. The power of 1 minute, guys. The power of 2 minutes. Hindi naman sa ganon. Pero you get the idea. So, ngayon, yung feeling na yon, itong si pressurization switch, balik tayo doon, nandito sa left side. Si co-pilot na garapal mag-check ng procedures, nandito sa left side din. So, alam niyo yon, okay na yan. Ililipad na yung aeroplano.
na ang switch ay naka-manual. In other words, Mali. habang Science. habang papalapad na sila, unti-unti sila mawawala ng oxygen. Yun yung Bakit kaya? Baka kasi kung i-manual mo, siguro ano yun, change in altitude ba yun? So change in pressure. Kaya kapag automatic, matic na si aeroplano, nagre-regulate ng oxygen dun sa loob. parang ganun. Pero ang main purpose ng manual kasi is para para sa maintenance. Ma-restart. So nung ni-manual nila, tas pataas na sila, hindi na nag-change yung kung ano Yung man switch. kailangan. Well, malalaman nyo mamaya. Bakit? Kasi yun yung tanong ng karamihan. Bakit Oo. bakit hindi nyo pinalitan on the spot? Well, So, kapag binanual, still under per airplane. hindi natin sure. Pero suppose Under na. Eh, lumipad na siya. Alternate time. wait lang. Medyo hindi ko na. Pressurize yung aeroplano, yung iba namang mga lumilipad like the helicopter or mga Eh, kasi 'di ba when ascending pataas. Hindi kasi bibilis. Hindi naman kasi bibilis sila bukod sa may i-reach nila yung peak altitude. Attitude. Altitude. So, Attitude. so ngayon, ito na, lilipad din sila. So, nakalipad na daw yung eroplano. Ngayon, so ngayon, 6:07 nakalipad na yung eroplano. 7 minutes siya late. 7 minutes late. Hindi na-delay yung ibang flight. Kasi di ba may napanood tayo sa SBS. Oo, sa Korea. Well, depende din kasi kung sino ata yung gagamit ng Gabi na ba runway. yan? Gabi na yan? Umaga, early morning, 6 a.m. akala ko pag na-delay, cancel na yun. Hindi, depende kasi sa ibang flights. Depende sa... Pero in this case kasi, mga 7 minutes or 5 minutes na lang yung kalaban nila. Bago malate. 7 minutes, ang tuloy pa din yung flight. Kakansel Hindi mo pa ba yun? 5 minutes. So, ayun, nung palipad na sila, ayan, pataas ng eroplano. So, umabot sila ng 10 feet. That was around 6 pa din yun. Around mga 6'10", ganun. So, 10 feet. Yun. Hmm? Gano'ng kataas yun? Mga twice the keeper. 10 feet? Twice. First the kiefer? Oo. Yung 6-footer. Hindi, pero Ito tayo ng image ni Kiefer. Keeper. Tao pa. hindi ko na-search agad yung may equivalent height kung Eiffel Tower, ganun. Pero anyways, ang target na, so ito si traffic, ang tawag nito. Meron kasing lalaki na talagang, parang traffic, kasi may traffic din sa ere. So para may iwasan doon, merong parang air traffic enforcer na tatawagin niya si Helios Flight 522. Hello po, ano po yung cruising altitude nila para mabalitaan ko yung nila. Aabutin po namin ang 34,000 feet cruising altitude. So ang taas na 'yon. Pero normal 'yon para sa isang Boeing na eroplano. Kaya naman. Ngayon ang problema nang paabot na sila ng 28,900. Nako, may mga problema na po. Naubusan na lang. Wala siyang problema yan. Hindi basta-basta problema. Isang malaking problema talaga. Kasi nga, palapad na sila paano na sila, pataas na. Tit, 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 doon sa cockpit. Merong tumutunog. Ngayon, they call it an erroneous beep. Horn, ganun. Horn. Ha? Yung parang beep na nag-indicate na Problema. may problema sa eroplano or sa system. Ngayon, si pilot, tinawagan niya si dispatcher. Doon sa base nila, sa dispatcher. Tinawagan nila, hello po, meron dito sa ko na sa may nagtutunog siya. Nagtataka ako, di mo alam yun? Doon sa piloto, nagtataka ako sa story na, ba't di niya alam? Piloto siya. But then, siguro that time, ganun, kung ano yung trabaho, gawin mo lang. Kung may problema, tawag mo si dispatcher. Malay natin.
So, tinawag niya si dispatcher, hindi niya masyado malinawan, kaya nakausap niya mismo, walang iba kundi si maintenance, si Erwin. Oo. So, hello, Erwin, may problema dito sa, nagbi-beep yung, ilaw dito. Actually, dalawa yung ilaw na nagbi-beep. Hala. So, ang isang ilaw nagbi-beep ay tinatawag na yung parang may problema bago ka lumipad. So, like, sinasabi niya sa'yo, caution, huwag kang lumipad. Kasi nga, may problema. So, hindi ko maano yung problem. Kasi, as in, bawal ka talaga lumipad. Gagana lang yon kapag medyo malapit ka na sa ground. Pero nasa taas sila eh. Tapos, ang isang problema ay yung pressurization mismo. Dalawa ang dito, yung design, dalawa magkadikit na ilaw. Dalawang problema din. Alam niyo yung sinabi ni Captain? Ang sinabi niya din is yung nandun sa may bago sila lumipat. Ang sinabi niya ay yung take-off configuration horn. Or yung mismong sinasabi niya na may problema. Hindi naman yun ang problema. May problema talaga yung pressurization. So, si pressurization ay hindi pinansin. Pero kasi, nagtataka si Erwin, gagana lang yung horn na yun, o yung beep na yun, kapag medyo malapit ka sa ground, 28,900 feet ka na. Ba't kagana yun? Kaya nag-follow up question si Erwin, tinanong niya si piloto, pwedeng pa-check yung switch dyan, sa pressurization switch kung naka-automatic. Kasi alam niya, trabaho niya yun. Pinalitan, ginawa niyang manual. So, minimake sure na, ito ba yun? Wait, sandali. Nakalagay ba sa automatic? So, follow up question niya. Ang sagot ni Captain, nawala po siya sa linya. Nawala sa linya. Ano na sila ng signal? Ngayon, bumalik naman yung call. Pero marami nangyayari sa eroplano. Another error din is, alam niyo yung mga switch doon. Syempre, so 2005 yung mga mechanical technical gamit na nandoon. Iniiwasan syempre ang isang airplane na mag-overheat. So yung mga nandoon sa cockpit, syempre mga computer nag-overheat nga. Kailangan may parang nagko-cool siya. Nagko-cool siya para hindi mag-overheat. And then, so nagka-problema yung cooling system nila kasi nga panipis yung oxygen nila. So, ang nangyari, ito yung napansin na error ni Captain. So, tinawagan niya ulit si Erwin. Erwin, asan yung ko dito? Kasi yung nagkakaproblema ako sa cooling, yung circuit kasi pero parang naginginit yung circuit. Tinanong niya agad, pwedeng pa-check po yung switch kung naka-automatic. Pinilit niya, in demand na tinanong, asan yung circuit dito? So, kita nyo talaga ugali ni Captain. Malalaman nyo talaga, ba't siya tinanggal? Hindi niya alam. Kaya nga nagpo-follow up siya eh. Kaso, talagang in-ignore niya talaga. Tapos, sumagot na lang si Erwin, nasa likod ng upuan mo. Hinanap niya sa likod ng upuan niya, pero biglang nawala na. Wala na. Hindi niya na matanong. Si Erwin naman, siguro maliit na problema, okay na to. Nasagot ko naman yung tanong ni Captain. So, uwi na ako guys. Ganun. Hala. Umuwi na siya. Mga 6:20 yun ha. Mga 6:20. So, ngayon, biglang nagka-problema kasi si Helios Flight 522, hindi siya nakikipag-communicate sa base. So, ngayon, tinawagan niya yung stopover niya. Yung saan siya mag-stopover. Hello po, pwedeng tawagan nyo nga si Helios 522, Flight 522, kasi hindi niya kami sinasagot. Sige, tatawagan namin para sa inyo. Hello, Helios 522, ito po yung sa stopover nyo. Hindi nyo po masagot yung, yung base. Flatline. Next day na ba to? Flatline naman to. So, Hindi, next day na ba to? Same day. Same Hindi pa rin. Kailan to na? same umaga pa din. Kala ko next day na eh. Bakit hindi sila nagmasagot? Ayun nga. So, malalaman nyo mamaya. Kasi, Ayun na. yung kasi
Kasi doon sa records, doon sa orange box nung nag-crash, may mga ginagawa daw ni piloto na kakaiba. So, may explain ko sa inyo mamaya. So, since nag-ano sila na, uy, sagutin nyo naman kasi ilang beses silang sumagot, mga 6 or mga 6 or 9. Hindi nila sumasagot. Tapos si Rosel, low battery na yung laptop mo. Hindi ako pa nagsasalita. Magsalita ka na. 2 minutes. Ako. Bilisan ko nang siguro. So, ayun. So, ngayon, papunta na sila dun sa destination sa Prague, sa Athens. Ngayon, dun sa airspace nila, nakikipag-communicate din pa din sila kay Helios 522. Hindi pa din sila sumasagot. Ang nakakapagtaka dito. Actually, since naabot niya na yung altitude niya, 32,000 na feet altitude. So, congrats. Good na yan. Nakaprogram yung system ng aeroplano na mag-autopilot. Dating na siya sa destination niya. So, ang ano ngayon dito, since walang talaga nakikipag-communicate, pero doon sa airspace ng Cyprus or yung malapit sa destination nila, naglo-loop siya. Naglo-loop yung airplane. So, Paano yung ginagawa niyang loop? Parang ganun. like may pa-circle, marang pa-8. Pa-8. So, Na may meaning yun. like parang may sa program lang ata niya talaga 'yon. Pero based sa references, naglo-loop talaga siya. So ngayon, dahil sa loop na 'yon, talagang doon sa airspace ng destination nila, nagpa-send na sila ng mga F-12 fighter jets. So, yung mga fighter jets na 'yon, nilapitan nila si Helios. So, magre-report na sila sa base nila mismo, sa airspace nila. Kasi, ang daming nagtataka, ba't paikot to? Anong nangyari? Buti hindi nagpapanik yung mga pasahero na nandun sa airplane. Or nagpanik sila. Well, malalaman nyo mamaya. Yeah. Kasi, hindi lang basta-basta panic. Pero, ayun nga, na-describe ni pilot, yung pilot ng jet fighter na yun, nakakatakot. Talagang yung nandun sa base, yung balahibo sila, na-shock sila. Na-shock sila. He described, hello, base, people on the plane are motionless. There are gas masks. They're wearing gas masks. And some gas masks are dangling. Okay, so, sabi ng base, okay, so, received. So, ayun, patuloy pa din sila na, tinatry na bantay, like, paano natin to ibababa? Ngayon, oh my God, merong nakita niyang papunta sa cockpit. Kasi si pilot, si captain, lang siya, nakahimlay. Nakahimlay na dun sa may control. Alam mo, parang parang nawalan siya na, ganon. Tapos nakasandal lang siya sa mga controls. So, doon sa mga controls niya, nawawala si co-pilot, hindi niya mahanap. So, yun yung ni-report niya. Hanggang sa may nakitang pumasok doon sa cockpit. Dinescribe niya yung lalaki na naka-blue vest. Tapos, inassume niya na isa itong cabin crew. Ni-report niya doon sa base. So, nung na-report niya sa base, sinabi niya din doon sa base na sinisinyasan ako nung nasa loob, na meaning nakikita niya kami. So, actually, itong lalaki na to na pumasok sa cockpit, ito yung hindi nakaschedule. Ito yung sasama niya, yung jowa niya. Yes! Then, since nandun siya, tinatry na makontrol kasi upon investigation, piloto naman siya, qualified siya, pero hindi para sa Boeing. So, malabo pa din na maibaba niya. Nung wala pang 1 minute, sumabog yung left engine. Bakit sumabog? Nag-overheat. Tapos, yung fuel nawala na. Nawala. Kasi nga, ilang nang paikot eh. Ikot Ilang na. oras na ba silang ikot-ikot na? I think mga almost 3 hours. Yeah, mag-okay talaga yun. So, ayun.
So, sumabog yung left engine. Nung sumabog yung left engine, na-witness to ng jet pilot. So, pabagsak na yung eroplano. So, a good thing here is walang civilian matatamaan. Bali lang yung naano ang Aeroplano. yung pababagsak na Nasa ah, dagat ba sila? hindi. Valley. Bali. Bali. Mm-mm. Sa may Grammatico, Greece. Grabe, Greece. Greece pa talaga Greece. Now, so na-witness talaga yung yung jet pilot na sabi niya, Mayday, pabagsak na ang Helios 522. Tapos yung yung doon sa may pabagsak na eroplano, nagsasalita siya. Kaso hindi ma-receive ni jet pilot. So, ayun nga, bumagsak na nga yung Helios 522 sa Greece, sa may valley. Kasama doon ang mga mag-asawa, mababakasyon, at ibang mga bata, mga iba scholars, exchange students. Ang namatay, 121. No survivors. No survivors, sir. Parang yung Ha? Yung lalaki. Namatay din. lahat sila, parang yung ano. Kasi akalain mo ang bilis nung pabagsak ng eroplano, mga 1,040 miles per hour ata. So, syempre madadrag yung mga ibang terrains. So, kung mapapanood niyo yung documentation nito, mas nakaka-chills. Sumigaw yung mga nandun sa base. Yung mga nasa base kasi inaabangan kung ano yung sinasabi ni jet pilot. So, sumigaw sila. Talagang terror, very tragedy. Ika nga, one of the most tragic and horrific stories in the aviation history. Dahil lang doon sa switch na yon. So, ano nangyari after nung tragedy? May pagbabago ba sa policy? May pagbabago ba sa mga rules? Kapag Yes, may mga nagbago talaga. Mas mas na yung systems, mas nag-strict sila sa mga pindot, sa mga switch. Kasi nga, nakita ko may design, maganda yung design. Hindi nila kinonsider ang isang element, human error, na baka makasama. So, yun yung parang na-reflect ko. Tapos, kung magtataka kayo, bakit dun pa lang sa airplane sila? Bakit hindi man lang nila nakita? Pamilyar ba kayo sa hypoxia? Hypoxia. Ano yun? Hypoxia. So, since pataas, wala na ng oxygen, yung utak mo, first na mata mo, tapos yung mga ibang limbs mo. In other words, hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Unconscious ka. So, ibig sabihin, na-deprive sila ng oxygen. Yes, sir. Nadamay din pati yung physical abilities nila. Yung hindi sila makaisip ng tama. Kaya nga itong si pilot hindi siya nakaisip ng tama na hindi sinasagot si Erwin. So, habang nagkakaroon sila ng exchange ng communication kanina, doon pa lang nagiging disoriented na sila. Yes, sir. Ibig sabihin at that time na de-deprive na yung oxygen nila. Yes. So actually, doon pa lang kasi around 6:20 nga. Bumaba yung mga oxygen mask. Yung mga oxygen mask na to, na-alarm si cockpit na okay, so ito yung oxygen mask, may problema, i-inhale nyo to. Actually, kampante pala yung mga passengers that time na bababa sila. Oo. Magdi-descent. Alam niyo ba kung gaano katagal lang yung pwedeng huminga? Doon, 12 minutes lang. 12 minutes. Kasi parang emergency landing Yes, na sir. yun, di ba? Emergency landing. Hindi man lang sila na follow up si pilot. Ito mga cabin crew na, okay, bababa tayo, confirm ko lang may problema ba. Hindi man lang na-confirm kasi nga yung pati mga passengers, mga cabin crew, hindi sila makaisip ng tama. Na nag-hallucinate na sila. Kasi nga yung iba talaga yung epekto kapag walang oxygen sa katawan, like nawawalan ka ng oxygen. So dahil nga doon, chain of events nga, domino effect. Mula sa meron kang piloto na garapal sa protocols, hindi sumusunod, nag-skip ng protocols,
hanggang sa marami kang napahamak, maraming namatay. Ang dahil lang sa switch na yan, ang dami naman. At dahil lang din sa ignorance. Pwede din. Kahit sabihin natin si maintenance, okay, nakalimutan mo yung switch. Si pilot dapat nakita niya din. Kaya nga, hindi nila dinouble check. Human error nga kasi. Ini-skip niya kasi. So, ayun. Anong masasabi niyo? Ang deep, de joke lang. Wow! Sobrang I feel so, de joke lang. Tapos lalong naging grabe yung overthinking ko kasi hindi pa ako nakakasakay ng aeroplano ever. Same. Since birth, hindi pa ako nakakasakay ng aeroplano and natatakot din ako kasi may mga experience na sinasabi na pag nasa aeroplano ka, grabe yung ugong kasi may mga bata daw na natotrauma kapag sumakay ng turbulence. aeroplano. Oo, yun. Tapos ako, every time na may nakakarinig ako ng ganun story, parang natatakot na ako na i-try. Kung sasakay man ako doon, parang gusto ko rin pupunta sa cockpit. Ako na lang mag-check lahat ng controls kung naka-open. Kasi, Ako man. diba? Parang feel ko gusto ko na lang laging may 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 parachute. parachute. Oh. Nasa upuan pa lang. Pag narinig mo agad, pag may beep 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 agad, alis ka na, lumabas ka na, parachute pababa. Actually, hindi yan basta-basta kasi. Hindi dun ang mahirap na kalaban dito is kapag nawawalan ka ng oxygen, hindi mo alam eh. Alam niyo kung Disorient talaga. anong Ay, pa diba? nagpataas sila. Mga 5 minutes or mga 3 minutes, tumama na yung hypoxia. Ay, di ba, sabi mo, hindi natin alam na nawawala ng oxygen. Kaya nga siguro meron ng bagong technology ngayon. Yung sa relo, May Apple nadedetect na Watch. yung, Ay, ganun ba? level, o, alam nyo na, di ba, may mga advancement sa Well, Yung technology. ginagamit natin doon sa Oo, medical sa- job. Well, Ganun. well, mega din 'yon, pero dun sa mga airplanes din kasi, naging case study din ito sa mga aviation Oo. students. Maski parang sa atin mga Kasi para sa mga IT, naging case study na okay, maging aware naman kayo kasi marami talagang madadami. Wag check protocols, wag mag-skip ng protocol. Yan palaging importante. Wag mag-skip ng procedures. Alam First mo, step. para sa akin, not just the pilot, yung awareness. Pati dapat yung passengers, alam mo kapag sumakay ka sa ganung eroplano, alam mo dapat aware ka rin sa mga surroundings mo. Kasi what if hindi aware yung piloto, tapos ikaw, hindi ka rin aware, hindi mo masisave yung sarili mo. Pero kung ikaw, piloto ka din, or may alam ka about dun sa mga ganong pangyayari, dun sa mga ganong story, ma-resolve mo yung yung pangyayari. Pwede ring ma-save mo yung sarili mo or ma-save mo pa yung mga taong nandun. Well, hindi kita masisisi kasi talagang mapapa-overthink ka. Like, mang tipo pag sumakay ka ng eroplano tapos tatawagin mo yung cabin crew, pwedeng i-check ko yung yung cockpit muna. Ganon. Or Pero yung actually, kasing baka privacy terrorist na ka yun na. sa kanila. doon sa mo kanina, doon sa tanong mo kanina, talagang yung mga airspace, lahat, buong mundo, naging aware sila kasi mas naging stricto sila sa mga pagsasagawa ng design ng mga button sa mga switch. Yung pressurization switch, mas in advance nila. Kasi nadala na sila eh. Sino bang hindi madadala So, doon? wala nang manual, puro automatic na lang. Meron pa din, pero mas matitrigger niya agad si pilot agad kung manual or automatic. May remote na yan o wala? So Wait, so ibig sabihin walang clear indication na naka-automatic or manual yung... meron pa din, pero unlike Helios Flight 522, hindi ganito. Mas advanced siya. Wag na kayo magtaka, pero yung Helios kasi, yung air company na yun, parang economy friendly flights lang siya. Ngayon, na-research ko pala na itong si Helios sa company na to, may reputation sila na yung mga empleyado doon may pagka-skipping sa procedures. Yung culture nila na okay na yan, ganon. Like, Skip Basta procedure, budget bahala na. Ayan, budget cuts kumbaga. So talagang kung you buy what you get, you are served of what you paid. Yes. So Bakit di na lang di ba, usually pag may mga sa airplane talaga may safety gestures nila. Mhm. Which is yung parang, tawag dito, yung pag ganon. Hindi siya parachute. Yung pag ganon, yung Vest? parang vest. What if, though, iniisip ko lang siya, what if
kung sa budgeting ang pag-uusapan, bakit di na lang, if in case na mangyari yun ulit yung ganung bagay, bakit di na lang mag-add sila na additional safety gestures, like yung, for example, yung parachute, or di kaya additional oxygen for it, para if in case na mangyari, at least they have other option or extra para sa mga ganong eksena. Well, hindi nagkulang yung mga emergency na yon. May mga nandun, laging nandun. Ang nagkulang si airline company. Kasi, nagtataka kayo, bakit pinapasok yung pilot? Alam naman na yung records niya ganun. Actually, yung pilot, basta lang siya nang tanggap. Hindi siya nagtatanong ng reference. Okay. Si captain, dun sa airport, hindi nila tinanungan ng reference. Ba't ka natanggal sa ibang kabilang trabaho? Basta Hindi, may experience. basta may experience. Experience, Porque okay. may experience na, okay na. So, dun sa aftermath, actually kinasuhan si Erwin. Kinasuhan din si Helios Airline na kinasuhan to ng mga pamilya. Oo, ang dami ba naman? No, sa dami ng pamatay. Tapos, maraming kinasuhan din sa Helios sapagkat, ayun nga, may reputation sila na lagi silang nag-skip ng procedures, mababa yung safety protocols nila. Sabihin, sabihin natin, yung safety measures nandyan, pero kung yung mga kasama mo ay medyo yung may pagka-ignorante, ganon, wala madadamay. So, shinut down din lang ito nung 2006. So, wala na yung airlines na to. And then yung piloto si Erwin na kinasuhan, nakalabas din lang siya. Kinasuhan siya ng manslaughter. Kasi Ilang taon siya na? 10. Pero nakalaya din lang ata after 5 years ata. Kasi may pera kasi. Pero yung mga ibang kasama niya, yung maintenance, naiwan pa din. So, ayun, yung masasabi ko sa first story natin. So, may pagka-science, hypoxia. Nawawalan ka ng malay, yung technology. Tapos yung society nga, talagang yung culture. Kung kampante ka, okay. Kung may experience ka, okay ka. Okay ka. Wala nang background check. No, sir. Ay, meron naman. Pero, make sure i-skip mo yung protocol. So, ayun. Ano yung aral? Ikaw, as a storyteller, ano yung aral na nakuha mo nung nalaman mo yung story? Kasi ikaw yung nag-share sa amin, so insights lang yung mga nakukuha namin, ganun. Ikaw talaga yung may mas deeper understanding dun sa topic. So, ano yung aral na nakuha mo? Tulad ng sabi ko kanina na very known yung moral of the lesson, huwag maging ignorante. Tapos ayun nga, tulad din sa, for example, sa mga procedures, always follow procedures. Kasi nga tulad nito, inignore mo lang porque yung iba diyan kampante. Like kung marami kang experience, so what? Ang importante diyan, everyday may safety kasi marami kang madadamay kung hindi mo anisikaso yung trabaho mo. Dami mong buhay. Tama yung trabaho. Tapos kung wag naman sana porque ito lang yung, for example, ito lang yung mabibigay ng airlines, ganun, wag mo naman babaan yung quality ng service. So always check protocols, tapos wag ignorante, tapos follow procedures lang talaga. Yung isa pa dyan, para sa akin hindi lang basta experience yan dapat alam mo talaga yung specific na inaano mo, di ba? Halimbawa ikaw Sofia, ilang taon, gaano katagal ka na nagmamaneho? Nagmamaneho, siguro for 5 months na. 5 months? Yes. Okay. Pwede na yun, di ba? Pwede na yun. Hindi, tama. Sakay pa ba tayo sa kanya mamaya? So may experience siya and technically may lisensya na siya, di ba? Yeah. Pero hindi porke nagmamaneho ka, pwede ka na magmaneho ng bus. Yes. Yes. Di ba? Tingin mo ba? Iba kasi sila So there's still technicality to check. Hindi porke may experience ka ba magmaneho? O sige, Ikaw na rin. eto, mag-drive ka, dump truck. Kaya ba yun? Mali. Iba kasi. Kaya siguro at that time talaga kulang talaga sila procedure.
Hindi naman kasi ilang taon na din kasi nag-operate yung airlines na yun. It just so happen na naging arrogante. Like, lumaki yung ulo ng mga staff sa ibang cabin crew. Okay. That's all. Thank you. So, ayun, may mga comments pa ba kayo sa first podcast natin bago sumunod si Daniel at si Rosel? Kasi feel ko naman merong kwento na talagang siguro nakakaawa, no? Break muna. Ayun gusto mo. Break it down, yo, mic drop. So hello guys, we're in our part 2 titled Death in the Air. So, Death in the air. mag-ingay! SMR, charot. So aware naman kayo, 'di ba? In this generation, we are full of technology development. So isa doon sa mga development na yun is yung mga factories, yung mga industries. So can you give me some scenarios or event na nangyari regarding sa industry disaster? So ikaw muna, Franco, kung may... Yung syempre, yung sa ano ba to yung sumabog sa Beirut? Alam niyo, yung parang yung sumabog yung factory nila dahil doon sa parang meron dong fireworks sa sumabog. Tapos yung factory na doon, na nakatabi, sumabog, maraming rin namatay doon sa Beirut disaster na yun eh. So, yun yung isa sa mga disaster na alam ko. Yung isa pa yung Chernobyl yun, ayun yun. na Isa yun sa mga popular, 'di ba? Nuclear disaster. So yan, alam naman natin yun. Napanood na natin yun. Oh, ikaw, Levi. Yung sanang i-discuss din natin, di ba? Yung horizontal, ano yun daw? Tawag din? Ano? Yung deep water, di ba? Kaso naman, naman siya? Horizontal yun, di ba? Yung sa Deep water horizon. Horizontal na sa isip ko. Tapos, di ba, kung yung mga diniscuss ni Franco tao, ngayon naman yung dagat yung naapektuhan nung nangyari niya. Mga marine life. Yun. So, di ba yung mga industry and factory na yon, ano ba yung purpose nila? Is makatulong sa mga tao, di ba? Pero what if makakatulong sila pero meron siyang negative effect? Oh my God! Dun. So, may negative effect pala siya sa mga tao. Pipiliin nyo pa rin ba na magkaroon ng ganong technology? Siyempre hindi. Kaya nga ang hirap na magkaroon ng nuclear dito sa Pilipinas eh. Kasi kung iisipin mo, okay nga naman. Pero kakayanin ba ng mga Pilipino? Alam niyo naman tayo, gobyerno pangalan nagkakagulo na. True. Baka ma-red tape ka, boy. Baka ma-red tape ka, Yarika. Sensor. Wala naman sinabi kung sino. Ikaw, agree ka ba? At 50-50. 50-50. Kung kung dependable naman yung mga tao na involved sa factory na yon, okay ako. Pero kung hindi, no. No. Sa akin, agree ako, pero wag nila ilagay sa residential part ng lugar, di ba? Ilagay nila siyempre sa liblib na wala Gulat masyadong- ka no, nasa tabi lang ng bahay mo. Gulat ka. Paglabas mo ng bahay mo, may umuusok na paligid mo. Sumasabog na, no? Parang nakaka-excite yung story na yan. Oo, kasi Yan. kasi dito sa story na to, wala silang kamalay-malay. Pinapatay na pala sila. So, para siyang silent killer kung tawagin. Hindi mo nakikita yung kalaban mong pumapatay sa'yo. So, ganun yung nangyari sa Bhopal gas tragedy. So, ano ba meron doon sa factory na yun? Kasi yung factory na yun, gumagawa siya ng pesticide. So, before pa mangyari yung pinaka-main tragedy, meron ng issue doon sa Bhopal gas tragedy wherein yung factory na yon is pagmamayari siya ng US. Ang tawag doon Union Carbide. Carbide yung pinaka company. And then before pa mangyari yung main tragedy is meron ng mga issue like may isa doon namatay
dahil nga nakasingot siya ng usok doon sa factory. Anong klaseng usok yung nasinghot niya? Yung yung ginagawa nilang gas doon, yung MIC or methyl isocyanate. Ay, delikado yan. Oo, kasi nga, di nung... Wait. Ikaw kasi tumatawa. Hampasin mo nga. Delikado. So, I smiled. gano'ng kadelikado, Jam? Mukhang may alam ka sa gas. Ano pangalan? MCI, di ba? Tunog pa. MIC. M-I-C-E. Mike. Mike. Ano? Yung gas pa lang, pag MIC, ang alam ko, pag ano yan, pag bigatin yan, delikado niya. So, i-base natin sa tunog. Ganun pala ang atake. Wait lang, totoo ba to or ano? Totoo to. Mukhang ba kaming nagbibiro, Jam? Kasi comment ka kasi. Ito! So, going back to the topic na. So, going back to the topic, yun nga yung gas, yung MIC gas. So, byproduct lang siya, ganun. Tapos, eto na, nangyari na, namatay yung isa na nakasinghot ng gas. Isipin nyo, minutes lang yun, tinagal, namatay agad siya. Tapos, sunod na nangyari, meron 25 na workers doon sa planta na yun na na-aksidente kasi may nag-leak. May na-leak na mga yellow liquid na MIC din. MIC din yung product na yun. So, na-inhale din nila. Pero hindi naman sila namatay. Na-aksidente lang. Ano mga symptoms bago mamatay? Ayun. Para siyang kung ilalarawan natin, parang naglagay ng sili sa mata mo. So, chili. So, pag kinain mo yung sili, di ba? Ang anghang na nun. What if ilagay mo sa mata mo? Sobrang sakit na yan. Ang hapde. Ano nga lang, sibuyas pa nga lang, di ba? Ang sakit na sa mata. Oo. Try mo na ba yan? Maglagay ng sili sa mata mo? Hindi, pero kumain ako sili. Teka nga, anong klaseng tanong yun? Sabihin ko sana, anong klaseng tanong yan? Baka gusto gawin ni Franco. Lalagay ng sili sa, sa mata. Ewan ko ba? Sili nilalagay sa mata. Ginagawa niyo siguro. Ginagawa mo ba? Hindi pa. Hindi pa, may balak. Try mo para So, back to the topic nga. Yun nga yung symptoms. Tapos, parang hindi ka makahinga. Tapos, nasusuka ka. Paano hindi Yan. makahinga? Ganon. So, ganon siya. Ganon yung symptoms niya. So, edi may mga past event na, may past issues na nagpapatuloy pa rin yung yung factory. Syempre, alam naman natin, meron yung backer. Malaki yung niyan. Kasi US Grabe US. Pero yung factory nila nasa India. So, eto na, December 2, 1984. Dito na nangyari yung event. Habang natutulog yung mga tao. Kasi, yung mga tao, nakatira lang sila sa paligid nung factory. Tapos, yung mga bahay doon kasi, alam niyo yung pinagtagpi-tagpi lang. So, hindi sila masyadong, yung mga nakabato na bahay. Lang talaga. Parang tondo? Oo, parang, squatter area, kung tawagin sa Pilipinas. So, ganun lang yung mga bahay nila. So, eto, nung December 2, ang nangyari nun, una, 10:45, ang naka-shift sa kanila is skeleton staff. Alam niyo ba yung skeleton staff? Yeah. May idea ko. Ano? Hindi po. Ha, hindi buo. Bakit ba ibig yung pagkakarinig? Yung walang balat? skeletal staff. Ano yun? Skeleton. Ang hula ko is yung parang mga mga parang night shift ganon. So, yung skeletal staff, sila yung bare minimum staff. Kaya pala, bare minimum. Hindi yung bare minimum na binibigay sa'yo ng jowa mo ganon. Bare minimum means, yun yung pinakamaliit na staff na kayang mag-control sa buong factory. So, yun yung minimum amount. Pero isipin mo, kung mas may minimum pa doon, or may mas kukonti pa doon sa minimum na yun, sa tingin nyo ba, maaayos pa ba yung factory if ever man may emergency na mangyari? Makakagalaw pa ba yung mga empleyado doon? Since yung factory, di ba, sobrang laki nun. So, anong maiisip nyo na mangyayari if ever mas konti pa yung pumunta doon? Since, siguro, kaya ganon, kasi yung mga other staff is may incident na nangyari. So, hindi sila makakapunta na sa hospital yung iba.
So, grabe yung effect nun. Since skeleton, lang staff yun nandun, ang konti pa nila. So, walang extra employees ni nandun. Pero ito yung mas malupit. Ano yan? Konti na nga sila. So, nung 11, nag-start yung shift, pang morning shift. Kasi gabi, nagpa-morning na yung 11, doon na. May isang empleyado na pumasok, napansin niya na merong leakage na doon sa factory. And, pumunta siya doon sa supervisor, si Quareshi. Sinabi niya, "Sir, meron pong leakage na nakita." Tapos, ang sabi ni Quareshi, "Okay lang yan, normal yan, nangyayari sa factory." So, ano ibig sabihin nun? What? Normal? May nagli-leak? Anong take nyo doon na para doon sa supervisor nila? Normal? Supervisor ka pa man din? Di ka ba aware sa safety protocols? Anong take nyo doon? Tamad masyado. Parang iisa lang yung pattern na nakikita natin pag sinasabi nating tragedy sa STS. Yung tipong may tawag dito. Human negligence ba yung sinasabi mo? Yes. Ayun. Kumbaga parang sasabihin ng supervisor, ng kung sino mang in charge, "Ay hindi, okay lang yan, small lang yan," but it's not. Okay. So, So, aside dun sa leak, may napansin pa sila. Kasi sa factory kasi may 3 silang tanks. Yung 610, 611, and 619. So, yung mga tanks na yun yung nag-hold sa MIC and other liquid for pesticides production. So, ayun na. Nung chinek nila, may system din kasi sila, yung mga may speedometer na chinecheck kapag yung PSI, alam niyo yung PSI, yung pounds per square inch. Yung PSI ay para ma-visualize natin, isipin na lang natin yung bola. Yung hangin na nandun sa loob, ganun siya. Ganun yung pressure na binibigay niya. So, bola. Basketball, yung mga tires, pwedeng yung bola ng tennis. Yon. So, ang pinaka-minimum at safe na PSI is yung 2 PSI. So, nung na-check niya na may leak, nag-check ulit sila na siguro kaya sinabi nung supervisor nila safe pa yan kasi chinek nila yung pressure nasa 2 lang, 2 PSI. So safe, nakampante sila. Ngayon, after some time, after minutes, may pumasok ulit na empleyado. Chinek niya ulit yung pressure. Nagulat siya, naging 10 PSI na. Oh my God. So grabe yung talon, 5 times yung pressure na binigay doon sa tanks. And yung tank na yun is yung 610. Yun yung 610 na tank. Yung 611 and 619, walang nangyayari. Yung 610 lang. So, nung chinek nila, yung 610, naging 10 PSI na. So, kung yung kanina, tennis ball lang yon nasa 2 PSI, yun na yung pinaka-safest na pressure, naging bola na siya ng basketball. Ganun nakabigat yung pressure ng 10 PSI na binibigay nung pressure to. Wait lang, bakit nag-jump yung pressure niya? Ano nangyari? Mamaya, sabihin natin. Okay. Pero yun nga, nung nandun na si Quareshi, yung staff pumunta ulit kay Quareshi. Nag-report na naman siya, te. Ngayon, Anong ginawa niya? ano kaya sinabi? Tingin nyo, ano sasabihin ni Quareshi? Okay lang yan! Okay lang yan. Normal lang yan. yan, nangyayari yan sa mga factory. So, nung pumunta siya, alam nyo ba sinabi? Ano yan? Wait, tea break muna tayo. Tea break! Tea Oh break! my goodness. Say, please. Napaka-British ng mga Indian ako. British! Guys, Grabe yung tsaa mo. Cups of tea! What the hell? So, nag-tea break muna sila. Grabe na yung nangyayari. Muna tayo. Ito ngayon si empleyado, walang nagawa kasi supervisor niya yun. Sumunod na lang siya. So, after ng tea break, bumalik ulit. May isang staff na naman yung tumingin. Tas alam nyo ba, na yung pressure pagkabalik nila? 50. 50, ikaw. Siguro 30? 30, ikaw. 30. 35. No. Ang pressure is 40 PSI. Oh, Grabe. marami to. Oh. Marami to. So, alam nyo ba yung yung
So, alam nyo ba kung gaano kabigat yung pressure no? Nai-imagine nyo ba kung from tennis ball, pumunta tayo ng basketball, ano kaya yung sunod na maiko-compare natin doon sa 40 PSI? Gulong ng truck. Oo, gulong ng truck. Kung may napapanood kayo sa TikTok, 'di ba may mga lumolobo doon na tas pinuputok nila, 'di ba? Grabe na yung nun pressure. Pero ang liit lang nun Ngayon, eto na. Nasa loob ng tank yung pressure. Tas yung tank na yon may laman pang oil. Yellow oil na ginagamit sa pesticide. Na aside doon, meron pa siyang MIC, methyl isocyanate. So, yung nangyari na yon, nung lumapit na yung employee, nakita niya 40 na. Gumaganon-ganon na yung speedometer. So, grabe na yung pressure nun. Kaya nung pag-alis niya, pagtakbo niya, nakarinig siya ng pagsabog. Sumabog yung tank. Tapos, yung usok, sa factory kasi meron silang parang labasan ng usok na mahaba. 50 feet yon. 60 feet. 60 feet yon. Kung i-imagine natin, 6 floor, ganun kataas. 6 floor kataas yung labasan nung nung gas. Oo, chimney, ganun. So, ang gagawin kasi kapag may mga ganun, ang safety measures nila, yung mga steps is, first, since nga, mataas yung pressure, mataas din yung temperature. Umiinit na yung tank. So, ang ginawa nila, dapat bubuksan nila yung vent chamber na nagno-neutralize nung mga gas. Kasi yung gas kasi, di ba, siya, is poisonous. So, dapat may mag-neutralize dun sa carbon na yon. Kaso, before pala nun, naka-standby kasi on maintenance yung nila. Naka-maintenance yung vent chamber na mag-neutralize sana dun sa gas. Ilang na yan? Yung maintenance na yan? Grabe. Matagal na. Months na daw. So, patuloy yung production nila nang walang Yes, walang safe. Walang safety procedures, tas walang safety measures. So, after nun, kung i-imagine nyo, parang nagkakagulo na sila doon sa planta. Kasi, eto, mali. Ay, wala. Sira. Tapos, pumunta naman sila doon sa another steps nila is kumuha ng water. Oh. Tapos, di ba yung hose, mataas yung lipad nung Pero, 50 feet lang yung inabot. Yung 50 feet, gano'ng kalaki yun? Fifth floor. Fifth floor? Oo. 12 yung 60. So, ang kailangan kasi nila, doon sa bilog, doon sa taas, pumasok. papasok yung tubig. So, hindi abot yung hindi abot yung Oo. Hindi abot yung hose. Kaya yun, hindi siya nakapasok doon. Kaya ang ending, wala ding nangyari. Walang anything na nakapagpigil doon sa gas. Tapos, syempre, di ba, pag mga ganun, ang nangyayari, dapat mag-a-alarm ka. Mag-a-alarm ka sa mga paligid kasi nga may mga residents na nakapaligid sa'yo. Pero yung alarm nila na ginawa is for employees lang. Sa loob lang. Sa loob lang ng industry, ng factory. Oo. So, ayun, nung after mga ilang oras na hindi nila ma-resolve kasi nga hindi makapasok yung tubig, nagpatunog naman sila ng alarm sa mga residents. Pero, late na. At gaano katagal? Isipin nyo, gaano katagal? 10 minutes? 10 minutes? 1 hour? 2 hours? 3 hours? So, pinatunog nila yung alarm 2 minutes. Ha? 2 minutes. 2 minutes lang. Ganun kaikli. So, parang... Tinigil na kaagad. Oo, tinigil na. So, yung mga tao doon na nakarinig ng saglit, nakaalis sila. Pero maraming natira. Kasi, majority, before pa mag-alarm, yung mga tao nacho-choke na. Hindi na makahinga. Oo, yun na lang yung nagsabi sa kanila na umalis na tayo dito, may something na nangyayari. Hindi yung alarm. Kasi sobrang late na yung alarm. Nangyari yung, 'di ba, yung leak. Nasa 11 p.m. na. And 1 a.m. umalis yung mga tao. So, isipin nyo, yung iba dun tumatakbo. Pero, 1 a.m.? 1 a.m. na. So, ang dami nang namatay. Tapos yung iba doon na tumatakbo, sila pa yung nauunang mamatay kaysa doon sa mga hindi umaalis sa bahay nila. Bakit? Ba't sila yung mas nauna na matay kaysa doon sa mga nakatira?
Syempre kasi sila yung mas nag-i-inhale nung gas. Kasi may Oo. yung gas na sa labas. Kasi pag tumatakbo ka, diba, kailangan mo huminga. Oh, so, every time na nabibreathe mo, yun, na ano ka. Tapos, eto, ang nangyari nun, edi nagtatakbuhan na sila. Pumunta sila sa ospital. Ngayon, nagulat yung mga nandun sa ospital. Sabi nila, ano nangyayari? Hindi sila aware sa MIC. Hindi nila alam yung chemical na yon. Tapos may nagsabi sa kanila yung isa din sa mga stakeholder or namamahala doon sa company na kasi tumawag sila na about yun sa sa factory na naggumagawa ng pesticide, tumawag sila doon na ano yung magiging cure para doon. At that time, walang cure. So ayun, walang cure that time. Search mo na lang. Walang cure that time. Kaya alam mo ba yung sinabi niya? Sinabi nila doon sa ospital. Magpahinga ka na lang. Magpahinga. 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 Anong cure yung gagawin doon sa mga tao? Patayin yung sarili nila. Dapat ER muna, first aid. Oo, yung first aid. No, bakit papatay? So, Parang ano na, yung ano nila, suffering nila. yung Grabe naman. euthanasia. Pull the plug agad. So yon ang ginawa, ang sinabi nung namamahala doon sa company na yon na may alam sa pesticides, sabi niya, punasan nyo lang ng towel na may basa-basa, na may tubig, yung mata, tapos uminom lang ng tubig, ganun. Like, hanggang doon ba naman sa point na yun, niloloko pa rin nila yung tao. Nalalason. 'Di ba? Oo. Mamamatay ka na nga. Yun pa yung sinasabi na punasan mo lang, okay na rin yan. So, ayun na nga. So, grabe yung namatay. Tas after nun, dun sa story kasi may nabasa din ako, may point of view ng buntis. Buntis siya. Tapos nandun sila sa bahay nila na nung naamoy nila yung usok, dun na nag-trigger sa kanila. Hindi na nila narinig yung alarm. Umalis na rin sila nun. Pero nakaligtas yung buntis. And then, nung nanganak siya, guess what? Ano nangyari sa anak niya? Deformed. Defect. May disability na yung anak niya. And Grabe naman yan. almost lahat ng bata doon sa India may defect dahil dun sa nangyari. Pinakakaraniwang defect nila. May Walang paa? Walang hindi. paa? No, may disability, may cerebral palsy, ganun. Sa pag-iisip, oo, ganun. So, edi yun. Aside doon, hanggang ngayon, yung water nila, yung mga pagkain nila, yung plants, contaminated. Sa Bopal? Oo, sa India, sa Bhopal. So, isipin nyo, di ba yung factory, Ba sila nakaka-survive? nakasurvive sila pero naiwan pa din kasi yung mismong company walang ginawang action. Di ba dapat umaalis sila doon sa lugar na yun, infected pa rin yun? Kasi mahirap sila eh. Saan sila pupunta? Di ba nga nasabi ko kanina yung bahay nila, pinagtagpi-tagpi lang. So wala kang choice. Bumalik ka dun sa bahay mo kahit alam mo ng delikado. Di ba? Wala kang magawa eh. Yun na lang yung mapupuntahan mo. So, ayun nga, karamihan doon, contaminated, wala silang magawa, ganun talaga. Tas alam nyo ba, nangyari sa company? Alay. Ano? Napurusahan? Diba, US based? Oh, In-acquire siya ng another company. okay. Naparusahan siya, pero may bumili naman sa kanya. Which is US based din. Oh. At hanggang ngayon, sila pa din yun. Wala pa rin nagbago, walang nangyari. Parang rebrand lang. Oo, rebranding lang yung nangyari, diba? So, isipin nyo, ganun. So, ang daming opinions about that na nagsasabi na, grabe yung ginawa nila, parang hindi sila nagsisig. Ginawa nilang experiment yung nangyari. Na, Hindi, tatanong ko dapat anong ginawa nung may-ari ng planta? ayun. Ay, ako na ba? So, recap. Na joke lang. So, kasi, ayan, during that aftermath na kasi yun eh. So, sige, unahin natin yung aftermath. So, sabi nga ni Rosel kanina, yung Union Carbide, yun yung US based. Actually, during that time, nagbayad sila, mga 480 million ata, sa Indian government. Oh. Pero syempre sa Ba't Indian sa government, Indian government, pati hindi direkto doon sa mga biktima? hindi natin sure. Ay. Diba? Kasi nga, at that time, actually, interesting din yung
lagay ng India at that time. Okay. So ito nag-take place siya 1984. At that time, actually same year, na-assassinate yung kanilang prime minister. So may political tension sa India. So imagine, yung poor state, poor governance, plus yung negligence ng mga companies, lahat yan nagkumpulan. And this is 1984. Kailan ba nangyari ang Chernobyl? 1986. 2 years after. Oh. So actually, ito yung isa sa mga worst disasters before nasapawan pa siya ng Chernobyl. some worst disaster. And 'di ba, kung i-compare natin Chernobyl, ilan daw ang namatay? Mga ano lang, hundreds lang yun, di ba? Or, under lang yun, di ba? Mga 19, Oh, under. something like Oh. that. Well, dito, I'd say, sabi ng government, at least 10,000. Pero, yung effect niya, sabihin natin mga 100 millions, billions. 100. And hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin siya kasi may nakatira pa rin doon sa Bhopal. Unlike yung Chernobyl, inabandon nila, di ba? Nagkaroon ng Ito exclusive. sa Bhopal, na meron pa rin mga citizens doon. So, walang ginawa yung government para lang paalisin yung mga ano? Well, yun nga, sabi nga ni Rosel kanina, parang meron tayong poverty na nangyayari. So, relocation, ang hirap. Parang ano lang sila, yung mga batang college dyan sa ano, minsan sa mga kalsada, kahit pinaparikot-likot mo Di ba sila. sa ano, sila. di ba may Oo, mga mga ganun. parang badyaw Oo. or may mga naninirahan sa tulay, tas may mga kwento nga na binibigyan sila ng bahay, ang ginagawa nila, binibenta nila yung binigay na bahay sa kanila, tapos babalik Tapos din sila. andito pa rin sila, ayaw nila Oo, talagang ayaw umalis. nila. ito Parang paano. ganun yung nangyari sa Parang Isa nandun kasi sila dyan, ng sanay. ni-relocate mo, hindi mo ni-take into consideration yung livelihood. Oo. So kaya, yung mga tao doon, since they're poor, titiisin nila yun syempre. Yung chance na ma-expose sila sa toxic na actually na-contaminate na yung water system nila. Pero still, syempre, alangan naman kung hindi sila nakatira doon, saan sila pupunta? Wait, kahit kahit matagal na, yung contaminated pa rin yung Yes, water. actually kasi, yun nga, so na-search ko kanina. Walang cure. Oo. MIC, so na-curious ba kayo bakit MIC? Sino ba yan? Sino ba yung Sino nga ba yan? MIC? Sino ba siya? Sino ba siya? Ano ba yung naging role ng MIC? Bakit ba siya dangerous? So kung iisipin nyo kasi, 'di ba? Ano ba yung naiisip nyo na element sa kapag nuclear power plant ang Plutonium, mga tritium. usually 'di ba mga unstable elements. So MIC is sort of like an unstable gas. Highly reactive siya sa environment mo. So imagine pag lumabas 'yon sa environment, kalat 'yon. Even inside sa system mo, kalat 'yon. And highly reactive siya. Plus 'di ba pagka meron ka science konti, meron tayong chemical reaction na nangyayari. May mga byproduct doon. Halimbawa, byproduct ng nakalimutan ko na Carbon na. H2O. Water? Water, hydrogen. Oo, water. So, eto, ang byproduct kasi ng MIC, mga toxic gases. So, pag na-inhale mo yon, may epekto yon sa health mo in terms of, actually, napaka-deep nung kanyang effects as in DNA. Nagkakaroon ng mutation. Parang ano lang rin, parang radiation lang rin kapag Oo. So imagine, kaya yung mga na-expose, eto yung sinabi ni Rosel kanina na buntis, na-expose siya, siguro mga bata-bata pa siya, daughterhood. Nung lumaki na siya, 20 years after the incident, nagkaanak siya, nagkaroon ng deformity yung anak niya. Namana. Oo. So, hereditary. Parang Oo. Well, Napapasok. hindi siya hereditary, pero nagkaroon na kasi ng mutation sa DNA. Oo. Nino, nung Anak. Nung parent, Nung and then yung parent Napasok. na once na na-decide niya ay mag-produce siya ng child, napasa niya dun sa child. Kaya both yung parent at yung anak meron silang health condition at ang nag-aalaga yung lola. So, yung mga disability pala na yun, hindi siya pure na
snap lang na nasa tao na Oo. yun pala yung pinagmumulan din. Oo. So hanggang ngayon, may epekto pa rin yung kanyang toxic gases. Imagine, para talaga siyang yung Chernobyl nga. Oo. For generations. And up Ano until pa, now. Parang kahit ngayon, parang nagpo-produce pa rin yung MIC Yes. ng toxic gas. Yes. Actually, yung pinaka-site ng power plant, banned ang mga tao na pumupunta. Pero meron pa rin mga ilang nakakalusot. Pero, banned siya. And yung kanyang yung paglilinis nung power plant yung power plant. Paglilinis nung Yung factory. planta, yung factory na yon. Hanggang ngayon up for debate kasi wala talagang nag-i-initiate Ba't sa ka kasi government. pupunta doon kung biglang mag-ano yung mata mo? Oo, imagine kasi ang epekto nun, imagine one night, 'di ba? Natutulog ka, tapos magising ka. Ayun nga yung sinasabi nila kanina. Pero binubudburan mo na yung mata mo ng burning Pero, eyes, burning sensation sa lungs. Pero kaya siya i-contaminate ng ng tao, kumbaga. Kasi I-contain. Contaminate yung Contain contain. pa lang. Ang lugar eh. Kaya Contaminate siya yung i-contain ba? Kaya siguro walang gumagalaw kasi nga wala pang paraan. O meron na ba? Actually, marami kasing factors. Andyan pa rin nagpe-play yung liability nung Union Carbide. Nasabi nga na na-acquire ng isa pang US Actually, after paying some millions of dollars, wala na talagang nag-held accountable. Oo. Lahat ng officials, walang na lagot na official. Wala talagang nakasuha. Meron, however, Pero May nakalaya. compensations nga eh. Nakalaya kasi tinulungan sila ng US. yes. Oh, So, ayun. pero walang Actually, sa ginawa. yes, yung CEO at that time, si Warren Anderson, nakasuhan siya. However, nag-fled siya. He remained as fugitive ng India until he died in 2014. So, walang nangyaring And even yung US, Di ginawa. wala din silang ginawang action. Kumbaga, nung time ng incident, nagkaroon lang sila ng parang condolences dun sa mga namatay. Pero hindi sila nag-initiate, nag-partake ng action para tumulong, linisin yung planta. Pero may public apology. Oo. Ganun Yung lang. yung Dow Sapat yung Dow na yun. company na yun. Active pa rin ba sila hanggang ngayon? Yes. Hanggang 2024 and to tell you honestly, nagbasa ako ng research. 40 years na. Yung research kasi na yun, 2024 siya na yun yung nagsasabi na hanggang ngayon, Wala pa. nandun pa din yun, naiwan pa din yung mga gas, yung mga ano ba to? Toxic Toxic substance, chemicals. products. Kasi Oo, operating pa naiinom. rin talaga siya. Yes. Kasi in-acquire siya eh. Parang nag-rebrand nga. Inalis nila. Operating pa rin yung factory. Kahit, Oo. Well, yung company, yes. hindi, Yung factory. factory, Same factory. hindi na. So ibig sabihin pala, parang heavy gas yung yung MIC, parang nandito lang sa lapag, kumbaga. Nasa lapag, Nasa loob ng atmosphere, nasa loob ng tank, it's everywhere. Highly Oo. reactive kasi siya. Ano yung kumbaga potent yung gas? Yes. Highly toxic. Saan napupunta yung mga products na nagagawa nila Well, dahil wala silang anong product, sorry. Yung pesticide? Sa pesticide. Saan So napupunta? pesticide, Binebenta binebenta nila 'yon. Specifically where? Internationally, Yung- pwedeng sa India. Yung pesticides kasi 'di ba ginagamit sila sa mga plants. Yes. Usually sa foods para hindi masira yung mga products, Yes. crops, Oo. ganun. Bawal tayo mag-name dito. Anong product? Anong name? Mga farms. Yung pangalan nung pesticide, ang nagawa nila is named Sevin. Sevin Oo, yung yun yung pinaka- pesticide na tawag sa Oo, kanya. Sevin yung product. So actually, yung MIC, para lang siyang mediator. For farming din yun, no? Mm-mm. Oo. Kung malaki yung yung effect ng MIC, gaano kalaki yung ang effect ng ng mga pesticide na yun? Well, yung pesticide, imaginein mo, nakakapatay yun under lethal dose. Pero syempre, pagka Pag pinoproduce mo sila, mga ganito lang Oo, binibigay mo. So actually, ang effect lang yun, syempre, for pesticide, rodents, yung mga... Hindi for human. Oo. So parang wag ka lang bibili ng mga dalawang ganun tapos inumin Well, mo. syempre, pagka bibili ka ng pakete, wag mo namang... May suicidal thoughts ka ba? Kanina ka pa eh.
in the right mind. I'm out. Kanina yung sa sili, sa mga ngayon, inumin. So, logically speaking, when you buy pesticide, you don't use it on yourself. di ba? Oo, sa tao. Ito na lang, baliw ka. Ay, Fox. Hipoxia. Kanina mo ba gagamitin ni Pink Case? Wala pa. As of now. Wala pa. Wala pa. Ay, hindi si Jam. So anyway, that being said, no, ano kaya pwede nating matutunan na dito sa incident na to? Ano ba naging ano mo? Ako gusto ko muna magtanong about sa insight nyo kasi for me, malaki yung factor neto sa climate change. Since it's gas. So, di ba yun nga yung nasasabi natin na dahil sa mga gas na to, natatrap sila sa atmosphere and those gas is poisonous. So, what if hindi na sila makalabas ng atmosphere at kumalat sila sa iba't ibang lugar? So, hindi lang yung India yung affected dito, pati yung ibang bansa. So, malaking part sa human intervention tayong mga tao na sumunod sa safety protocols. Yun yung number one reason, yung human error kung bakit nagkakaroon ng disaster sa mga factory, sa mga industry. Nagkakaroon ng tragedy, explosion, fire. Dahil nga, yung human, number one, yung human yung gumagawa nun. Kasi tayo naman talaga nag-create ng factory. Tayo naman talaga nag-create ng industry. Tayo yung nag-invent ng mga oil, ng mga pesticides na yan, tayo nag-combinate, nag-mix ng mga oil na yan para makagawa tayo ng mga ganong product. So, dapat tayo din mag-take din tayo ng accountability and maging responsible tayo sa mga ginagawa natin na hindi tayo makaharm sa surroundings natin. Pero, syempre, 1984 yon siguro, yung mga tao masyadong kampante, masyado silang overconfident na, ay, kaya namin yan, ano lang yan, alam namin kung ano yung dapat gawin dyan. So, dapat hindi tayo maging ganun. Be humble, isipin natin na yung small actions na ginagawa natin, meron siyang bigger impact. Ganun. So, kayo naman. Si Jam, syempre, marami yung... Pakapyawan mo, Jam. Napansin ko, yung model na, like, alam niyo yung model, pamilya ba kayo sa model na kapag hindi pwede sa bansa mo ang business mo due to some mga issues, gawin mo na lang sa ibang bansa. Ganito din ang ginawa ng isang bilyonaryo sa India. Hindi niya ginawa dito sa Amerika, sa bansa niya sa Amerika, ginawa niya sa India. Sa mga mahihirap na. Sa mga iniiwasan niya kasi ang tax. Yun yung parang reason. Ito naman, feeling ko kasi, since may mga safety protocols na talagang mabaviolate mo, marami kang mabaviolate pag nagsasagawa ka ng ganyang kadelikadong gas or unstable nga. Kaya nga, I believe, relocate nila sa India. Yung alam nila na mabubuli sila, yung mapapaniwala agad, yung madaling mabribe. So, I think, doon na lang talaga sa India. Kaya, wala talaga silang pake. Pero feeling ko, may ayun nga, mayaman sila, mga mahirap na mga, mamamatay naman yan sa gutom. So, why not ipatay mo na... Patayin sila mas mabilis. Kasi kung papansin yung lugar, sabi mo kanina, parang iskinita. So, perfect place na magtayo ng mga ganito na may violations. Tapos, hindi ko alam sa India bakit wala silang ganyang standards. Like, hindi man lang ba nila nakita yung place na yon. Like, parang malayo sa Masita dahil nga, madaling ma-bribe din. So, matalino din. Masabi ko, madiskarte yung businessman. Sabi mo nga, rebranded din. So, talagang gagawin nila para ma-survive. Pero hindi ako niniwala na, like, for business, para may trabaho yung mga nandun. Mas nagwe-weigh kasi yung negativity, yung danger dun sa kanila. So, yun lang masabi ko. Pero, yung businessman, parang may pagka... Diba? Tililing ko. Pero matalino din. Matalino na tililing. So, next insight po. I think for me, di ba, napanood na rin natin nung nakaraan, di ba, yung parang mga corporation bullshit. Yung mga corporation, they tend to have no responsibility do sa mga ginagawa nila, di ba? Like,
they will just produce and produce and produce kahit it will cause the deaths of Produce everyone more. about Yung sabi, diba? yan, like produce more, waste more, yun Sell nga. more, Sell control more. lie Lie more, more. control more, mga ganun, di ba? Like parang ganun rin yung ginawa ng Union Carbide. Like parang dinideflect nila yung responsibility nung nung ginawa nila do sa sa ibang tao, kumbaga. Wala silang tinik na responsibility kahit yung yung CEO na sinabi nila. Pero kasi parang napanood ko meron ata napanood ng na para daw nagsisisi yung CEO nung Union Carbide dati. Pero kung nagsisisi ka, ba't hindi ka nag-take ng responsibility, di ba? Like parang bullshit lang yung mga pinagsasabi mo. Like parang gano'n. It comes from here, parang gano'n lang. Palabas, Palabas. sa Gano'n. Si Sofia naman. So as their, di ba, business owner talaga sila. So business-minded din sila. So kaya siguro tinayo nila yung business doon or yung pesticide na yun na planta sa India. Since sabi nga ni Jam, ganun din naman yung idea ko for lugar nila, since madali lang talaga sila utuin. Parang hindi pa sila knowledgeable para lang ma-encounter yung ganung bagay. Kasi parang sa kanila, kung yung business na yun is good for them, tapos mas yung producing nila is mas tataas, yung increase yung marketing nila. So, kaya patuloy pa rin sila dun tatay yung business nila. So, sa nangyari, ang naging problem lang talaga, hindi talaga, walang pagsisisi yung may-ari. Like, kung may pagsisisi man sila, dapat yung mga victim na nandun sa India or yung mga tao doon, yung naging victim, dapat gumawa sila ng actions, then yung mga problem dapat asikasuhin na agad-agad, pero ang ginawa nila, wala. Nirebrand pa nila. So, di ba, parang ang toxic lang nun na itutuloy-tuloy pa rin nila kahit maraming na-agrebagado, yung ganong bagay. Like, girl, mag-isip naman kayo ng tama, hindi yung pera-pera na lang, hindi nyo ba naiisip yung mga tao na nasa paligid ninyo. Ganun yung take ko, ganun yung lesson ko. So si Levi muna bago kay Day niya. Alam ko. ikaw last, ikaw tumapos. So, ang take ko lang din naman, kasi nga, di ba, ulitin ko lang din sinabi nila na tinayo din yung factory para matigas granted yung mga tao na wala namang trabaho doon. Nandiyan ka lang, nagpalaboy-laboy ka naman eh. Tayo nga ito ng factory dito ka magtrabaho. Kahit magkano ang ibayad ko sa'yo, at least may trabaho ka. So yun yung parang negative na nakikita ko din sa pangyayari na yun. Isa pa yung, tawag dito, alam mo namang, sa mga tao, alam mo namang delikado kasi inevitable talaga na masira yung factory na yun kasi nga, hindi masyado na maintain, na nabibigyan ng atensyon, doon ka pa rin titira. Di mo rin naman masisi yung mga tao kasi nga wala silang matirahan na iba. So, doon lang din sila magbabalik o titira pa din, di ba? Kaya yung tawag dito, yung mga opisyal, di rin sila masyado nagbigay ng atensyon sa mga tao kasi nga din tao medyo din sila parang tawag doon, hindi disiplinado, merong mga matitigas talaga ulo, kaya kahit papaano di rin sila nabigyan ng atensyon hanggang ngayon nandun pa rin yung factory na yun. Pero kung sakaling wala nang tao doon, mga what if ko lang din naman na wala mang tao doon na bibigyan ng panibagong business model, wala na lang masyadong nagwelga kasi nga magwelga, negative sa business yan. Pag nandiyan ka, babagsak ka talaga, di ba? So kaya hanggang ngayon naisip ko, kaya walang naglilinis doon kasi nga ang dami pa rin tao, ang daming maghahadlang sa business mo, wala talagang parang uusbong na business na mabubuo dyan, kaya hanggang ngayon bagsak pa din sila. Pero di mo nga talaga masisi yung tao. Well, yung sa akin, actually may apply din natin yung mga learnings natin sa STS. Kasi imagine nyo, marami nasa age tayo ng industrialization. Pero hanggang ngayon, from 1980s hanggang ngayon, wala pa masyadong nag-iisip ng aftermath ng mga waste products, ng mga pinoproduce na pinagbibili products nila, waste products ng mga products. May products, gano'n.
Imagine, yung pesticides, syempre MIC, if not contained, could be a form of a waste product. Yung phones natin of modern day era, meron yang certain toxic chemicals na pwedeng i-produce kapag hindi siya na itapon ng maayos. So gaya nga sabi nung executive dati ng Nike, we need to have a bit more thought when it comes to Producing. the aftermath of our products. Yung waste, if ever, kung natapon man yan after so many years, o kaya magkaroon ng incident sa mismong factory, papaano nila lilinisin yun? Paano nila ma-minimize yung damage sa environment, sa people, nang hindi masyado binibigyan ng pansin yung cost cutting? Kasi yun ang yun talaga yung nagiging mali at nagiging reason ng mga companies. Cost cutting, it's not good for business. Hindi siya profitable. But then again, mas gugustuhin ko pa na hindi masyadong mataas yung profit margin ng company ko. Pero malalaman mo na safe yung products, minimal yung impact sa environment. Yun yung mga dapat nating isipin. And with that, we're gonna end this discussion, guys. Thank you for listening. Bye! Bye-bye!